Kasunod ng serye ng mga lindol sa ilang bahagi ng bansa, assurance naman ang hatid ng isang grupo ng property developers. Anila, sumusunod sa building code ang mga itinatayong bahay at subdivision. Narito ang Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Tiniyak ng Subdivision and Housing Developers Association o SHEDA na sinusunod ng developer sa buong bansa ang National Building Code kasunod ng serye ng mga lindol sa Cebu at Davao at ang banta ng malawakang pagbaha na nakalkal din sa flood control scandal. Ayon kay SHEDA President Engineer Francis Villegas, due diligence daw ang kanilang ginagawa upang masigurong sumusunod sa relevant safety standards ang mga nais bumili ng bahay. By default, obviously, we have to comply with the National Building Code. Siyempre, we had a recent earthquake in Cebu, so meron ding damages. It's part of the responsibility of the developer to provide houses that are safe. As we all know, the Philippines is part of the Ring of Fire. Bukod dito, sinisiguro rin daw ng SHEDA na magiging ligtas ang mga bahay gamit ang bagong building technologies na ginagamit na rin sa ibang bansa. For example, in the US, they're starting to undertake in 3D printed houses. So isa siyang malaking printer, if you're familiar with 3D printing, pero ito bahay po ang piniprint niya. It's made of concrete. Meron ganon. Then another product is using lightweight materials. They're using it's called AAC blocks or autoclaved aerated concrete blocks. It's lightweight, therefore ang building structure mo would be designed using a lighter load. So mas maganda po siya kasi mas economical yung building mo, therefore mas mura. In turn, eventually, it would be more affordable to the target market. Nauna na ring sinabi ng Department of Trade and Industry at ng Bureau of Customs na masusi na nilang sinisilip ang mga pumapasok na imports, lalo na ang construction materials. Kasama rito ang mga imported na materyales panggawa ng bahay tulad ng semento at bakal. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang mga subdivision developer na hindi gaanong makakaapekto sa kanilang negosyo ang flood control scandal, kahit na nalilink sa mga luxury property ang ilang politikong dawit sa mga kontrobersya. Nag-commit naman ang lampas 40 private developer na tumulong sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at inaasahang gagawa sila ng lampas 251,000 housing units kada taon. Bagay na maaaring umanong mapabilis kung aayusin din ng mga local governments ang proseso ng permit applications. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.